Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Pero ang citizenship niya, pangalang Angelito Guo sa inyong birth certificate ay Filipino siya. So bakit contradictory? Kung baga yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Nagiging kaduda-duda yung sinasabi nyong mga identity at citizenship. At earlier, no, kung sinasabi nyo na hindi kayo sinungaling, kung hindi kayo ang sinungaling, ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungaling. Nagsinungaling siya sa birth certificate nyo. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling? Sina natin yung kwento dyan sa marriage certificate na yan. At ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist? Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence have 3 children, but according to you, Mayor, have only 1 child, apparently don't even exist. So hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. And next question, ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino-Chinese? Final answer please dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na sa iba't ibang pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So, tama yung lumalabas sa social media na taga Fujian sila. Okay? So, ayan, mga social media posts. At babalikan ko yung Fujian mamaya. Okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po And the Chinese national cannot have 2 citizenships. Yes. Wala po silang dual citizenship. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, yung tatay ko po ay Chinese passport holder. At siguro po, Your Honor, maganda rin po na i-check din po natin dun sa birth certificate ko po kung ano po yung mga naka-attach po na documents po sa kanila. Walang problema sa pag-check sa attachments at itatanong din po namin yan mamaya. Pero ang tinatanong ko po, bakit siya ay Chinese national with a Chinese passport at dahil wala silang dual citizenship, hindi siya pwedeng simultaneously Filipino citizen. Pero ang citizenship niya, pangalang Angelito Guo sa inyong birth certificate ay Filipino siya. So bakit contradictory? Kung baga yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Okay, so babalikan po natin talaga yung misteryosong birth certificate na yan. Nabagamat hindi kayo ang naghanda, pero nung umabot na po kayo sa age of reason, sa legal age, lalo na naging local government official pa kayo, dapat talaga naiklaro, matagal na. And Mayor, I am sorry, but even your revised story, no, yung napanood po naming lahat sa media, sa balita, parang hindi rin po totoo. Your birth certificate is riddled with holes. And if your birth certificate is the basis of your citizenship, so pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung Chinese ang tatay ninyo,
based on your own self-declaration. Well, sa ilalim ng 1973 Constitution, na yan ang umiiral na konstitusyon nung taon ng inyong pagkapanganak, 1986, kailangan Pinoy si nanay nyo para maging Pilipino rin kayo. Pero itong Amelia Leal, whoever she is, kasambahay ba o nanay ninyong tatlo, is a person with no birth record. So, how can you derive citizenship from a woman whose very existence is questionable? Yun. Paano ba namin paniniwalaan, Mayor, kung saan galing yung inyong identity at citizenship? Kung ganito pong kagulo at non-existent pa nga yung ibang mga documentation sa inyo. Your Honor, lumaki po ako, nadala-dala ko po. Nung 2005 po, minigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Well, kung sinasabi niyong lumaki kayo, alam niyong Pilipino kayo, kailangan backed up yan ng documentation. Bilang government official, alam niyo yan. At kapag kumukontra sa isa't isa ang mga dokumento or non-existent yung mga importanteng dokumento, nagiging kaduda-duda yung sinasabi niyong mga identity at citizenship. At earlier, no, kung sinasabi niyo na hindi kayo sinungaling, kung hindi kayo ang sinungaling, ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungaling. Nagsinungaling siya sa birth certificate nyo at itatanong po namin yan mamaya. Ngayon, Mayor, sabi nyo, hindi nyo po kilala yung mga kapatid nyo. Actually, to be exact, sabi nyo, di kayo sigurado kung sila ay mga kamag-anak nyo. Do you still maintain this, Mayor? Your Honor, pakiulit po. Sabi nyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni na Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Siemen Leal Guo, at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. Talagang kapatid nyo sila. At hindi lang po dahil sa birth certificate. Mamaya ipapakita po natin yan. So, ito na po. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo. Nina Sheila Guo at Siemen Guo. Ayan. Hindi po kaunti. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po, ang mga travel records ninyong dalawa ni Sheila Leal Guo, showing you traveled at least 3 times together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Ayaw nyo silang madamay pero napakadali naman naming i-check. Kasi of public record, itong mga public documents na ito, actually lalo silang nadadamay sa inyong pag-iwas, sumagot, or pagbigay ng sagot na hindi pala totoo, kundi mga kasinungalingan. Okay, Mayor, dako na po tayo sa Baofu. So, please help me understand this. No? Sabi nyo, kayo po ang bumili ng lupa kung saan nandoon ngayon ang Zunyuan na dating Hongsheng. So, pero alin po ang nauna? Ang pag-incorporate ng Baofu o ang pagbili nyo ng lupa? Kasi sabi nyo po sa interview nyo, 2018 nyo binili yung lupa. Pero bakit ang mga titulo ay lahat sa pangalan ng Baofu na nung 2019 lang incorporated? At ang deed of absolute sale sa lupa ay sa pagitan ng Baofu at ng mga private owners noon. So, ito po, isang example nga.
absolute deed of sale. Oh. Baofu, tapos yung dating private owner. So ano ba alin ba ang nauna? Baofu ba o yung pagbili ng mga lupa? Your Honor, nauna po yung pagbili po ng lupa. Yung lupa po, nabili ko po sa mga private po na tao. Installment ko po binili sa kanila. Tapos nung pumasok po ang Baofu, pumasok po yung mga Chinese po na investors po. Yan po yung naging pinakapuhunan ko po sa kanila. Kaya diretso na po yung naging transfer po ng title. So ngayon, sinasabi nyo na unang ma-incorporate ang Baofu, sumunod yung pagbili ni nalang lupa. Hindi po, Your Honor. Nauna po yung lupa po. Kasi nabili ko po yung lupa po na installment. Kailan nyo binili yung lupa? 2018. 2018. Opo. So, bakit Baofu ang pangalan dito, hindi pangalan nyo at yung dating private owner? Direct na po yung naging transfer po, Your Honor. Hindi po siya deed of sale, ano tawag doon? Contract to sale po. Ang naging kontrata po namin doon sa private owner po. Okay, and in fact, may kopya nga kami ng may kopya ba kayo nung contracts to sell na nakasulat doon na Alice Guo ang buyer? Your Honor, meron po. Pwede nyo bang i-furnish sa komite ang kopya niyan within opo. the day? Within the day, opo. Alright, salamat Mayor. Kaya lang, okay, iintayin ng komite yung documents na yan. Pero what this still looks like to me is that yung Baofu ang unang binuo, tapos ang Baofu ang nag-acquire ng real estate. And based on this one example of an absolute deed of sale, nabili nila sa private buyers. Dahil hindi pangalan nyo yung nandito eh. Hindi kayo party sa transaksyon ito. Hindi yung sinabi nyo nga na nagbebenta kayo ng baboy sa Clark, natalisod mo lang sila na mga may-ari ng restaurant, tapos sinabing parang, hey guys, ba't di nyo nalang gamitin yung lupa ko? Kasi parang yun po yung pinapalabas ninyo. This, just one copy ng absolute deed of sale ay pasisinungalingan yung sinasabi nyong bahaging iyon ng kwento dahil lumalabas dito ang nag-transact ng sale ay hindi kayo, kundi yung Baofu na at yung private owners. Your Honor, mag-provide po ako ng copy po sa inyo. Doon sa previous owner po, kung di po ako nagkakamali, mga Cruz po yata yung last name po nila. Meron po kaming kontrata po na nakapangalan po sa akin. Conditional sale po kasi installment ko po binili yung lupa. At Alright, ano po yun? Opo, Your Honor. At nung nakausap ko po sila, pinadirect na po yung transfer po. Kasi yan yung naging pinaka-share ko po, yung lupa po nung tinayong compound po na Baofu. Naka-reflect ba sa contract to sell na isusumite nyo sa komite yung condition na sa deed of absolute sale, hindi na ang pangalan nyo ang lalabas, kundi yung Baofu at yung dating private owners? Meron po akong copy po noon, Your Honor. So, titignan po ng komite yan, i-expect po namin i-submit nyo sa Opo. amin within this day. Opo. And bakit ko po kinukulit itong puntong ito? Bakit important distinction ito? Kasi yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baofu ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Ito po yun. Kaya duda talaga po ako, Mayor, pasensya na pakalat-kalat lang sila sa Clark, nagpapatranslate sila sa inyo, at naisipan mo lang na i-alok ang lupang nabili mo na. What it really looks like to me ay Baofu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities, and it was part of a synchronized and coordinated plan all along. Buying land, opening up a POGO enterprise, maximizing our flawed regulatory system,
to abet scams, human trafficking, money laundering. And in just a few moments, I will show more evidence. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga Fujian, si father ninyo. Alam nyo po ba na ang kasama nyo sa Baofu ay mga taga Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga Fujian sila? Hindi ko po alam taga Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang, hindi po taga Fujian taga somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. Mayor, kahit hindi pa kayong mayor noon, pero again, Opo. sobrang malaking pagkukulang sa due diligence. Hindi nyo alam taga saan yung mga co-incorporators ninyo. Sapat na sa inyo na si Huang Jiyang, alam ninyo ay taga Xiamen. Hindi nyo alam na kung saan, taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo. Yung dalawang co-incorporator po, Your Honor, ang nagdala po sa kanila si Huang Jiyang. Well, okay. Sabi nyo si Huang Jiyang lang ang kausap nyo. Pero si Huang Jiyang, di ba fugitive din siya? Matanong lang sa PAOK. Yusek Cruz, will it be you to answer? Ang tanong ko po kay Mayor ay, di ba, yung nag-iisang co-incorporator nila sa Baofu, na kilala nila ang pagkatao, Huang Jiyang, di ba fugitive din siya? Yes, ma'am. Yes. Actually, ma'am, subject po ito ng manhunt natin. Right. And this is the person who has 3 passports na pinakita po namin nung nakaraan. Okay, so so sorry Mayor, no? Bukod sa ibang co-incorporators nyo sa Baofu na hindi kayo nag-due diligence, alamin ang background nila. Kumbaga, hindi most innocent si Huang Jiyang kasi sila ay subject pala ng manhunt at may passport holder ng 3 bansa. Sino namang honest broker ay may hindi lamang 1 o 2 passport pero 3 pa? Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang 3 or 4 na passport po dun sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya, labas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, Mayor, no? Lumalabas, wala kayong alam sa kahit sino sa co-incorporators nyo sa Baofu. Ewan ko lang sinong negosyante ay papasok sa napakalaking kaperahang negosyo na walang alam sa background ng ipagkakatiwala na mga lupa, pangalan kahit bilang private person noon at umabot nga sa ngayon na mayor na kayo. At sabi nyo rin, Mayor, sabi nyo din na wala kayong business interests sa Zhunyuan. Do you stand by that statement? Yes po, Your Honor. Your Honor, clarify ko lang po. Nung magkasama po kami sa Baofu po, hindi ko po talaga alam siya po ay isang fugitive. Nakilala ko po siya sa Clark, pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, nakakakwentuhan, nakakausap naman po. In fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Kaya nagulat na lang din po ako dun sa last Senate hearing po na siya po ay isang fugitive po.